Magandang gabi po mga kaibigan, mga nakikinig at taga-subaybay ng programang 1,001 Tanong ng mga Bereyano. Episode 69 po tayo ngayon. Ngayon po ay ika-26 ng Oktubre 2023. Kapatid na Erning, kamusta po kayo dyan? Ayos tayo rito, kapatid na Jeriel. Yung pong inyong camera, medyo wala po yata. Mukhang nawala yata ako. At kaya maghintay lang po tayo ng konti, kapatid na Erning, at ang kanyang camera ay inaayos. Mukhang nawawala-wala yung aking camera. Ano kaya ang dahilan? Ano yun? Mga kapatid, pasensya na kayo at ang ating Wi-Fi ay medyo nagka-problema. Salamat sa Diyos at tayo ngayon ay nakikita na. May video na. Kapatid na Jeriel at mga kapatid, magandang gabi at magandang umaga naman sa iba nating mga kapatid o taga-subaybay na nasa iba't ibang panig ng mundo. Kapatid na Jeriel. Natidinig niyo ako, kapatid na Jeriel? So, naririnig kayo maliwanag at nakikita na rin kayo sa screen. Okay, tayo po ay magpapatuloy sa ating ginagawang pag-aaral. Tayo ngayon ay episode 69 na. 1,001 questions ng mga Bereyano o tanong ng mga Bereyano. Ibig sabihin,
Marami tayo kasing katanungan na sinasagot tayo ng Biblia. Minsan tayo rin, tinatanong tayo, kapatid Efing, bakit daw hindi tayo nagbabalik loob doon sa pinanggalingan nating Iglesia ni Cristo? Huwag niyo na kaming asahang babalik doon. Ano? Hindi ho kami, yung mga tumatawag sa amin, yung mga nagmamalasakit, salamat po doon sa pagmamalasakit niyo. Pero hindi naman po kasi kami umalis. Unawain po ninyong mabuti yung pinag-aaralan natin sa mga Bible study, lalo na yung mga nandun sa loob ng Iglesia ni Cristo. Unawaan ninyong mabuti sapagkat hindi kami umalis. Kayo po ang tumalikod. Hindi nyo lang nahahalata kasi may kapilya kayo, tapos may apelido yung tagapamahalang pangkalahatan nyo. Ha? Pero ang tinalikuran nyo, hindi naman kapilya eh. Hindi naman yung social ninyo at saka yung organisasyon nyo. Ang tinalikuran ninyo, yung aral ng Diyos. At napatutunayan po yan sa mga pagbabasa natin ng mga salita ng Diyos na nakasulat po sa Biblia, kapatid na Erning. Tama. Kaya sa ating patuloy na pag-aaral, kung sila ay makikinig lang at huwag silang tumulad sa mga close-minded na mga taga-Tesalonica nung panahon ng mga apostol, ay tiyak ding maiintindihan nila yung naintindihan natin, kapatid na Jeriel. Tama po yan Sapagkat kasi ang ibinibilin dyan sa mga iglesia ni Cristo, huwag niyong pakinggan yung mga yan. Wala silang interes kasi sino nga ba naman tayo para pakinggan? O wag ho kami pakinggan nyo. Basahin niyo yung binabasa namin. O di ba? Kung ayaw niyong makinig sa dalawang ministrong ito na ipinipinta ng Iglesia ni Kristong mga rebelde anyang ministro, gusto ba nila ng sagot, kapatid na Erning, nagrebelde daw tayo doon sa pamamahala nila? Ang sagot natin, oo, nagrebelde kami diyan sa pamamahala ninyo. Bakit? Kasi po, hindi niya sinunod ang utos ng Diyos eh. Kaya, hindi mo kami kasama. Kahit sino ka pa, kahit na ano pilido mo, hindi kami susunod sa mali. Ang susundin namin, nakasulat. Kaya po tayo, merong programang ganito, katulad ng mga taga-Berea. Pag tinatanong mo yung mga iglesia ni Cristo, kapatid na Erning, kung kilala nila yung Bereano, walang alam eh. Sino yun? Babasahin nyo doon sa nakasulat sa Biblia. Ano pong talata yun natin mababasa, mga taga-Berea? taga-aklat ng gawa yun, no? Sa Oo, Ingles, Act 17, di ba? Sa 17:11. 17 ng gawa. Yeah. Sa makatwid, doon makikita nyo kung sino yung mga taga-Berea. Maunawaan ninyong mabuti kung bakit yan ang pamagat ng ating programa. Bueno, hindi naman yan ang ating pag-uusapan ngayon. Meron tayong ibang pag-uusapan. Meron tayong ibang sasagutin ng mga katanungan din sa amin ng mga taga-subaybay. Kapatid ng Erning? Tayo po muna ay mananalangin, mga kapatid. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po muli sa pagkakataong ibinibigay mo po sa amin. Salamat po sapagkat magpahanggang ngayon ay hindi mo kami pinababayaan. Patuloy mo po na binabantayan at iniingatan ang aming buhay, ang aming pamilya, ang aming mga kapatid, pati na rin ang aming mga tagapakinig. Salamat po at sana'y pakitanggap ang aming pag-aalay ng taos-pusong pasasalamat, Ama, sa iyo at sa iyo lamang, sapagkat ikaw lamang po ang makagagawa nito sa amin. Purihin ka po, luwalhatiin ang banal mong pangalang Yahuwah. Amang Diyos, aming hinihiling sa iyo na sa pagkakataong ito ay patuloy mo kaming lingapin, samahan, at bantayan ang mga sasabihin namin sapagkat kami taong pwedeng magkamali. Panginoon, hinihiling namin ang iyong Santong Espiritu ipakisugo mo po sa aming pag-aaral upang madama ng aming mga tagapakinig ang kahalagahan mo sa aming buhay, ang kahalagahan ng iyong mga salita na ito po ang sa amin ay nagbibigay ng inspirasyon at lalong makatiyak ng pagtatamo ng iyong mga banal na pangako. O Diyos, umaasa kami, hindi mo kami pababayaan sapagkat ang lahat ng aming gawain ito'y para sa iyong banal na kapurihan. Inihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua,
na aming tagapagligtas. Amen. Hindi ko na tinurn off yung aking video, baka mawala ako eh. Mabuti na ho yan. Huwag nyo na munang patay sindihin. Tama na. Sigurado ko na. Oo, Ano? mabuti na yan. Mga kapatid, mayroong kasing nagtanong, dalawang tanong ang sasagutin ng Biblia. Hindi ho kami ang sasagot, oh. Biblia. Kasi yung ibang mga I will answer you. Mga ganun sila eh. Ganun sila kung magsalita eh. Hindi ang sagot ay galing sa kanila. Bagamat ang binabasa nila, sulat ng Apostol Pablo, pinalalabas na kanya yun eh. May mga ganyang mga ngaral eh, di ba? Bagamat ang kanyang binasa ay pananalitang itinala ng mga apostol, salita ng ating Panginoong Yahusya, pinalalabas na parang kanya, di ba? Yan po ay hindi tama na paraan ng paggamit ng Biblia. Dito ho sa aming pagsagot, sabi nga ng iba, aming pagsagot, sa amin po hindi ganon. Ang aming babasahin ay sagot sa tanong nyo. Pero ang babasahin namin, hindi amin. Hindi galing sa atin, kapatid na Jeriel. Tama. Kundi galing po sa nakasulat sa Biblia. Kung sino po ang sumulat, di yun ang ating banggitin, di ba? Ngayon, eto. Kasi may hanggang ngayon, palibhasa, mula nang tayo ipanganak o mula nang tayo makumberte sa Iglesia ni Cristo, ay hinubog na tayo, puro kapilya, 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 kapilya. Walang masamang tinapay po ron. Di ho ba? Kailangan po yun eh. Pero nagkaroon ng isipan ng tao na nagiging chapel o church-centered na siya. Imbis na magiging God-centered ng ating pong paglilingkod ay dapat nakatuon para sa Diyos at siya lamang, abay napunta na sa building eh. Na pag wala ka doon sa building, ano man ang gawin mong kabutihan, walang silbi yun. Ano man ang gawin mong pagdarasal, ano man ang gawin mong pananalangin, hindi didinggin yun. Kailangan pumunta ka ron para pakinggan ka. Alam nyo, Ganyan kapatid ang na Erling, paniniwala. totoo yan eh. Meron pa nga paniniwala ang iba pagka nililinis nila yung kapilya. Kabanalan sa kanila yun. Oo. Kung kabanalan yung paglilinis ng kapilya, una dapat maglinis yung pinakapinuno nila. Yung naglilinis ng kapilya yun eh. Hindi, puro utos lang yun eh. Hindi. Ang ginawa niya, masama mang gamiting salita, inaalipin niya yung mga miyembro sa paniniwala na may kabanalan doon. Sa tingin ko, sa isang punto, may kabanalan, kapag ang kabanalan, paggawa ng mabuti, pagka tayo naglilinis ng ating bahay, may kabanalan tayo. Mabuti yun eh. Ang tayo maglinis ng dako na pinagsasambahan, kabanalan din yun. Pero gaya ng sinabi ng kapatid na Jeriel, kung yan nga'y kabanalan talaga, ba't ayaw mag-ambag? Ba't ayaw mag-share yung puno o mga ministro? Di ba? Dapat manguna eh. Una, yung pinakapuno. Dapat ay maglinis. Hindi. Ang ginagawa niya, nag-uutos lang eh. O di ba? Hindi siya nababanal sa puntong yon. Di ba? Hindi raw bagay sa kanya eh. Hindi raw bagay, sabi ng mga miyembro. Well, anyway, hindi naman tayo para sa kanya o ano pa man. Kaya tingnan natin kung ano sinasabi ng Biblia diyan sa mga katanungan na itinatapon sa atin. Oo, ating pag-aaralan po yan, mga kapatid. Ito ho yan. Dumating ang punto na ang Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto na palaya, nakarating sila doon sa lupang pangako na yun nga ang Kanaan. Nang masakop na nila ang Kanaan, ano ang tungkulin nila kaugnay ng pagsamba sa Diyos? First slide po, ang ating babasahin. Ito ang ating matutunghayan po rito, mga kapatid. At aking pong babasahin. Ito, kundi dumulog kayo sa Panginoon o kay Yahuwah na inyong Diyos at parangalan siya sa lugar. Papansinin natin yun, no? Sa lugar na kanyang pipiliin mula sa lahat ng teritoryo ng mga lahi ng Israel. Doon ninyo dadalhin o doon nyo dalhin ang mga handog ninyo na sinusunog at iba pang mga handog, ang inyong mga ikapo, ang inyong mga espesyal na handog, ang inyong mga ipinangakong regalo at mga handog na kusang loob. Gayon din ang panganay ng inyong mga hayop. Doon kayo kumain at ang inyong pamilya sa presensya ng Panginoon o ni Yahuwah na inyong Diyos at magsaya kayo sa lahat ng inyong nagawa dahil pinagpala kayo ng Panginoon o ni Yahuwah.
Yan po'y tagpo ng ang Israel ay nandoon na sa Kanaan. Ano ho ang utos sa kanila? Dumulog kayo kay Yahuwah na inyong Diyos. Bakit? Tungkulin yung parangalan siya. Pero saan? Sa lugar na kanyang pipiliin. Tandaan natin, mayroong utos noon sa Israel nang sila'y nasa Kanaan na, mayroong isang partikular na lugar. Doon nila dadalhin ang kanilang mga handog, lahat na ng kanilang uri ng mga handog. Utos po yan noon sa kanila. Ngayon, ang tanong natin ay ito, mga kapatid. Nang ang Israel, nung panahon na ni David, tandaan natin, yan, utos yan kay Moises. Nang mapalaya na sila, nandun na sila sa Kanaan. Ngayon, puntahan natin ang panahon po ni David sapagkat pagkatapos po noong sila'y nandun na sa Kanaan, nalupig nila yung Jericho, nasakop nila, nagkaroon ng panahon na kung tawagin ay panahon ng mga hukom, kapatid na Jeriel. Iba't ibang mga hukom ang papalit-palit, no? Pag may hukom, matino ang Israel. Pag namatay yung hukom na yon, bumabalik sa kasamaan nila. Magsusuguli ang Diyos ng panibagong hukom, babalik na naman sila sa Diyos. Pag namatay yung hukom na yon, balik na naman sila sa kanilang kasalanan. Hanggang sa humingi sila ng hari. Ang unang naging hari ay walang iba kundi si Haring Saul. Nang mamatay si Haring Saul ay itong si Haring David na. Ang tanong natin ay ito. Ano ginawa nitong si David? Ginawa niya utos ng Diyos sapagkat naggalit ang Diyos sa Israel. Kaya ginamit ng Diyos na kasangkapan itong si Haring David para parusahan ang Israel sa kanilang kasalanan. Alam naman natin yung kasalanan ng Israel katigasan ng ulo, yung hindi pagsunod sa Diyos. Yun ang ugat na dahilan Hindi na nga nakasunod, lumabag pa. Kaya pinakuha yung census. Kaya ang isa sa tauhan nitong si David nagtanong, bakit niyo ipagagawa yan? Alam niyo, yan ay dahilan para mailapat ng Diyos ang kanyang parusa sa Israel. Nagalit ang Diyos sa Israel Kaya ang lumapit si God kay David at sinabi, ito ang dapat mong pamilian. Anong uring parusa ang iyong pipiliin dito? Pag binasa ninyo ang ikalawang Samuel Kapitulo 24, nandoon po itong aking sinasabing ito. Tatlong pamimilian ang sagot nitong si David kay God, ang sabi niya, mahirap pumili. Bahala na siguro ang Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos, nagpadala ang Diyos ng salot. Nagpadala siya ng salot. Ngayon, ang tanong ay ito, saan itinayo yung altar na iniutos ng Diyos kay David sa magitan ni God noong magpadala ang Diyos ng salot? Tandaan natin yung Deuteronomio, Kapatid Para Ernie, sige. bago po natin basahin yung kasunod na talata, gusto muna nating introduce sa kanila. Iyan kasi pinag-uusapan natin, mga Israelita yan Tama. Ano po? Ngayon, yung mga Israelita, hanggang ngayon nagpapatuloy ng paglilingkod niya, pero ang ginagamit nila, iyan yung mga aklat na sinulat ni Moises. Ngayon, yung mga aklat na sinulat ni Moises na pinagbabatayan ng mga Hudyo ngayon, iyan din po yung binasa ni kapatid na Erning. Na po? Kaya babasahin ko po, yung Tagalog na yan, babasahin ko sa English, pero dito ko babasahin. Ito kung nakikita niyo sa inyong screen. Ito ang Torah, the Torah. Ibig sabihin, the first 5 book of Moses from Genesis to Deuteronomy. Yan ang Torah. Ano po? Let us go back to that slide so that people can see in Tagalog. But I will read it in English. It's the same thing, Erning. Ito po. Yeah. That is 5 to 7, 12, 5 to 7 of Deuteronomy. So the same thing in the Torah, 12, 5 to 7 of Deuteronomy. Torah, the first 5 book of Moses. But to the place which Yahuwah your God shall choose out of all your tribes to put his name there, you shall seek his habitation, and you shall come there. You shall bring your burnt offerings, your sacrifices, your tithes, the wave offerings of your hand, your vows, your free will offerings, and the firstborn of your herd and of your flock there. There you shall eat before Yahuwah your God, and you shall rejoice in all that you put your hand to.
you and your households, in which Yahuwah your God has blessed you. So it's the same thing. Hindi po ba, kapatid na Erning? Yung Tama. Torah, yan din po yung from Genesis to Deuteronomy ng Biblia, ng Lumang Tipan. So yan po. We are reading it in the Torah so that you will have an idea that the Israelites today, or the Jewish religion, base their faith on the first 5 books of the Bible alone. Hindi sila naniniwala doon sa bagong tipan na ginagamit natin. Dito sila naniniwala. Pero isa rin, kasama ng Biblia, itong Torah. So, that's what we want to give you po as information or informative things to you, na Torah is also the Bible, the first 5 books of the Bible. Well, anyway, we have already proven what we need to prove to you, that the Jewish people today are actually basing their faith on the Old Testament, only the 5 books of the Bible. Thank you po, kapatid na Erwin. Tama. Kaya diyan ay may isang lugar, no? Isang lugar lang, na doon dapat dalhin ang handog. Pero nung dumating ang panahon itong si Haring David, mga kapatid, at nagpadala ang Diyos ng salot, no? Ayon sa Ikalawang Samuel, Kapitulo 24, saan po siya nagtayo ng altar, na doon siya nanalangin, at ang tanong, dininig ba ng Diyos? Sapagkat ang sabi, isang lugar lang, no? Pero tingnan natin, next slide, sa Ikalawang Samuel. Ito po nakasulat. Ayan. Kaya nagpadala ang Panginoon o si Yahuwah ng matinding salot sa Israel, mula noong umagang iyon hanggang sa itinakda niyang panahon. At 70,000 tao ang namatay mula Dan hanggang sa Beersheba. Nang papatay na ng anghel ang mga mamamayan ng Jerusalem, naawa ang Panginoon o si Yahuwah sa mga tao. Kaya sinabi niya sa anghel na nagpaparusa sa mga tao, tama na, wag na silang parusahan. Nang oras na yon, nakatayo ang anghel ng Panginoon ni Yahuwah sa may giikan ni Arauna na Hebuseo. Pagkatapos gumawa siya roon ng altar para sa Panginoon o kay Yahuwah, at nag-alay ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon. Sinagot ng Panginoon o ni Yahuwah ang panalangin ni David para sa Israel, at huminto ang matinding salot. Bagamat ang bili noon sa aklat ng Deuteronomio, sa isang lugar lang na pinili ng Diyos, doon dapat maghandog ang mga Israelita. Ang tanong, nang dumating ang panahon itong si David, tandaan niyo, wala pang templo noon yan, ng tagpong yan. Mga kapatid, ang tanong, mayroon bang isang lugar na doon naggumawa itong si David ng altar sa tulong ng mamamayang Israelita? At doon po sila nanalangin itong si David. At ang tanong, dininig ba ng Diyos? Nang siya po ay kausap nitong propetang si Gad, na propeta ng Diyos, ito gawin mo. Gumawa ka ng altar. Sinunod po yun nitong si David. Pero ang ginawa niya, gumawa siya ng altar, hindi doon sa lugar na pinili ng Panginoon Diyos, kundi doon sa giikan ni Arauna na Hebuseo. Ibang lugar ito. Pero kanina sa Deuteronomio, doon lang sa lugar na pipiliin ng Diyos. Pero ito, iba ito. Pero ang tanong natin ay ito, mga kapatid. Dininig ba ng Diyos sa lugar, sa giikan ni Arauna, doon sa altar na ginawa ni David, ang panalangin ni David? Opo, dininig. Ano katunayan? Dininig. Nung akmang papatayin pa ng anghel, yung mga mamayan ng Jerusalem, naawa ang Panginoon Diyos na si Yahuwah. Kaya sinabi niya doon sa anghel na nagpaparusa sa mga tao, tama na, wag na silang parusahan. Kaya ang sabi ng oras na yon, nakatayo ang anghel ng Panginoon ni Yahuwah sa may giikan ni Arauna sa Hebuseo. Pagkatapos gumawa siya ron ng altar para kay Yahuwah. Nag-alay ng mga handog na sinusunog, mga handog para sa mabuting relasyon. Sinagot ng Diyos na si Yahuwah ang panalangin ni David para sa Israel. Ano katunayan? Huminto ang matinding salot. Ibig lang sabihin, kapatid na Jeriel, bagaman kanina sa aklat ng Deuteronomio,
ay sinabi ng Panginoon Diyos sa mga Israelita doon sa lugar na pinili niya. Doon kayo maghahandog. Lahat na ng uri ng paghahandog. Pero may pagkakataon sa buhay din ng mga Israelita sa pangunguna ni Haring David, doon sila sa giikan ni Arauna na Hibuseo, gumawa ng altar, nanalangin sa Diyos at naghandog. Tinanggap din ng Diyos eh. Katunayan, kapatid na Jeriel, huminto ang salot. Di ba? Ang makatwid, maliwanag po yung binabasa natin na ang utos ng Panginoon Diyos noon sa Deuteronomio, pagdating sa panahon ni David, ay nakagawa siya ng isang lugar na doon siya gumawa ng altar, naghandog ng panalangin sa Diyos, dininig din ng Panginoon Diyos eh. Di ho ba? Ito pa tanong. Ang tanong natin ay ito. Noong hindi pa naipagawa ang unang templo, saan ba sumasambang mga Israelita? Basahin po natin ito. Unang hari. Ito. Next slide. Ito, unang hari. Wala pang templo noon para sa Panginoon o kay Yahuwah. Tingnan natin saan sila sumasamba. Kaya ang mga tao ay naghahandog sa mga sambahan sa matataas na lugar. Doon pala sila sumasamba noon, ano? Sa mga matataas na lugar. Ipinakita ni Solomon ang pagmamahal niya sa Panginoon o kay Yahuwah sa pamamagitan ng pagtupad ng mga tuntunin na iniwan ng ama niyang si David. Maliban doon, naghandog siya at nagsunog ng mga insenso sa mga sambahan sa matataas na lugar. Ang tanong natin ay noong hindi pa naipagagawa ang unang templo, saan po sumasamba ang mga Israelita? Maliwanag po dyan. Wala pang templo noon para kay Yahuwah. Kaya ano nangyari? Kaya ang mga tao naghahandog sa mga sambahan. Ay merong dako ng sambahan. Saan yun? Sa matataas na lugar. Doon sila naghahandog, nagsunog ng mga insenso. Sabi nga sa huling bahagi ng sentensya, sa mga sambahan sa matataas na lugar. Maliwanag po yan. Wala akong dagdag, walang bawas po yan. Ngayon, ang problema ay ito, kapatid na Jeriel. Yan pong matataas na lugar na sambahan ng mga Israelita nang wala pang unang templo, nang magtagal, naging dako o lugar naging masama eh. Bakit? Naging dako po yung para maging sambahan sa kanilang Diyos-Diyusang si Baal at saka si Asera pag binasa nila. Kaya ang pagsamba ng Israelita sa matataas na lugar, nahaluan ng paganismo. Di ba? Paganism. Hanggang sa paghahari ni Jehoshaphat na anak ni Asa. Ano ang patuloy na ginawa ng mga Israelita nung paghahari ni Jehoshaphat? Ito, basahin natin. Unang hari. Next slide. Naging hari ng Huda si Jehoshaphat na anak ni Asa noong ika-4 na taon ng paghahari ni Ahab sa Israel. Si Jehoshaphat ay 35 taong gulang na maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya sa loob ng 25 taon. Ang ina niya ay si Asuba na anak ni Silhe. Sinunod niya ang pamumuhay ng ama niyang si Asa. Matuwid ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon o ni Yahuwah. Pero hindi niya winasak ang mga sambahan sa matataas na lugar. Kaya ang mga tao ay patuloy na nag-aalay at nagsusunog ng mga insenso roon. Mga kapatid, ano ho ang patuloy na ginawa ng mga Israelita nung ang naghahari po ay itong si Jehoshaphat? Ang sabi ho dyan ay mabuti yung ginawa nitong si nakinig siya sa sabi nga, sinunod nitong si Jehoshaphat. Ang twisting ito. Ang pamumuhay ng kanyang amang si Asa. Matuwid ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Pero, hindi po niya winasak ang mga sambahan sa matataas na lugar. Kaya ano nangyari? Nagpatuloy ho na nag-alay at nagsunog ng insenso roon ang mga Israelita. Ano lamang ibig sabihin? Nahaluan na po ng paganismo, pero tuloy pa rin ang pagsamba nila ron. Kahit na hindi na ang pagsamba nila ay matuwid sa harap ng ating Panginoon Diyos
na si Yahuwah. Kaya ang tanong po natin, mga kapatid, ay kaninong panahon winasak yung sambahan sa matataas na dako? Pakinggan po natin itong nakasulat sa ikalawang hari, 23. Pagkatapos giniba ni Josiah ang mga sambahan sa matataas na lugar sa Samaria. Itong si Josiah po ay isa sa mga naging hari ng Israel na nakuha niya ang ibig sabihin ng mensahe na galing sa Diyos. Ano yun? Yung wasakin yung matataas na lugar na sambahan ng Israel noon. Bakit? Sapagkat nahaluan na ng paganismo ang pagsamba ng Israel. Sumasamba na sila kay Baal at kay Asera. Kaya nang maghari itong si Hosea, ang mga sambahan sa matataas na lugar sa Samaria, ginibaho niya. Tuloy natin ang basa. Tulad ng ginawa niya sa Betel. Ito ang mga sambahan na ipinagawa ng mga hari ng Israel na nakapagpagalit sa Panginoon o kay Yahuwah. Sino ba namang hindi magagalit? Kung ikay matinong Israelita noon, nakita mo ang pagsamba mo ay nahaluan na ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, kahit ikay mamamayang Israel, magagalit ka. Di lalo ang Diyos. Tandaan natin, ang Diyos ay mapanibuguin. Yung lugar na dati nilang pinagsasamba ng mga Israelita, sambahan sa matataas na lugar, dating matino po yun. Matwid ang kanilang pagsamba. Pero nang maglaon, nahaluan na ng pagsamba ng paganismo. Kaya ang sabi po riyan ito ang mga sambahan na ipinagawa ng mga hari ng Israel na nakapagpagalit kay Yahuwah. Pinatay ni Hosea ang lahat ng pari roon mismo sa mga altar ng mga sambahan na yon. Yung mga pari ng mga pagan priest, yung mga pari na mahilig sa Diyos-Diyusan. Pinatay yun ni Haring Hosea at sinunog niya ang buto ng mga tao sa mga altar na yon para dungisan ito pagkatapos bumalik siya sa Jerusalem. Sa kaninong panahon, winasak yung mga sambahan ng Israelita na nahaluan ng pagsamba ng paganismo sapagkat ang totoo may templo na po noon ang nagpagawa nga niya ng templo ay panahon po nitong si Haring Solomon, di ba? Ayan po ay si Haring Hosea. Gaya ng ating binasa sa Biblia, giniba niya po ang sambahan sa matataas na lugar sa Samaria. Ito ang mga sambahan na nakapagpagalit sa Panginoon Diyos. Binasak po niya yon. Kaya pag binasa ninyo, mga kapatid at mga kaibigan, sa unang hari, Kapitulo 6:1, sinimulan ni Haring Solomon ang pagpapatayo ng templo na buo noong mahigit kumulang 957 BC. Ang iba ay namalagi sa pagsamba. Mayroon ng templo namalagi sila sa pagsamba sa matataas na lugar, yung sambahan nila dati. Hanggang sa paghahari nga ni Hosea, winasak yun. Di ba? Sapagkat yun ang dahilan kaya nagalit ang Diyos sa bayang Israel. Ang pagsamba nila ay hindi na purong sa Diyos. Nahaluan na ng pagsamba kay Baal at maging kay Asera. Ngayon, ang tanong ay ito. Ang tanong ay ito, mga kapatid. Subalit, hindi ito nangangahulugan na hindi na makakasamba ang mga Israelita sa labas ng Jerusalem. Ano po katunayan nito? Ito, pakinggan po natin sa Lucas. Bagong tipan ang babasahin natin. Ito, nakasulat. Pakinggan po natin ito, mga kapatid. Next slide. Umuwi si Yahushua sa Nazaret, sa bayang kinalikahan niya. At katulad ng nakaugalian niya, pumunta siya sa sambahan ng mga Hudyo sa araw ng pamamahinga. Tandaan natin, mga kapatid, sa mga talatang binabasa natin, mayroon na pong second temple. Pero ang Panginoong Yahushua ay pumunta roon dahil ng kanyang naging kaugalian sa sambahan ng mga Hudyo, araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. Ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito at pagkakita sa bahagi ng kasulatan na kanyang hinahanap, binasa niya ito na nagsasabing, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon
dahil pinili niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na malaya na sila at sa mga bulag na makakakita na sila. Sinugo rin niya ako upang palayain ang mga inaapi at ipahayag na dumating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Pagkatapos ibinilot ni Yahushua ang kasulatan at isinauli sa tagapag-ingat nito. Umupo siya para magsimulang mangaral. Nakatingin sa kanya ang lahat ng naroon. Ang ibig bang sabihin, kumot may templo na noon, panahon po ni Haring Solomon. Ano? Ang mga Israelita ba at mga Hudyo ay hindi na pwedeng sumamba sa ibang lugar? Ay ang binasa po natin eh. Inabot ng ating Panginoong Yahushua at ng mga apostol yung second temple. Sapagkat yung unang templo na ginawa noong panahon ni Haring Solomon, ano ho, ay winasak po yun ng Babylonia. Kaya nang sila'y mapalaya mula sa pagkaalipin sa Babylonia, sa pamamagitan ng pagkakasangkapan ng Diyos sa hari ng Persya noon na si Ciro, nang bumalik sila sa Jerusalem, hindi kanilang nirebuild yung second temple. Inabot po yan ng ating Panginoong Yahushua. Gaya ng naging kaugalan niya sa ating binasa, pumunta siya sa sambahan ng mga Hudyo. Binuksan niya yung aklat na hinahanap niya at binasa niya. Ang punto natin dito, hindi siya pumunta sa templo. Pumunta siya doon sa sambahan ng mga Hudyo. Nang ibig lang sabihin, ay pwede kang pumunta sa ibang sambahan maliban sa templo. Ginawa po yan ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Yang lugar na yan kung tawagin, yan po ang sinagoga. Ang tanong natin, mga kapatid, yung bang pinuntahan ng ating Panginoong Yahushua, yung ba ay lugar na masama? Aba, hindi. Ang katunayan, doon nga niya binasa yung bahagi ng hula ni Propeta Isaias at ng kanyang mabasa, nakatingin sa kanyang lahat at nakilig sa kanya. Kaya makikita ho natin na dito sa mga talatang ating binasa ay maliwanag po na itinuturo sa atin na ang paglilingkod sa Diyos, bagaman ang Diyos ay may utos sa lugar na ito lamang kayo sasamba, maghahandog, pero may pagkakataong pinapayagan din niya sa ibang lugar. Lalo nang dumating na ang ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Tandaan natin, ang paghahandog noon ay lumalarawan sa paghahandog ng ating Panginoong Yahushua ng kanyang sarili. Ang pagwiwisik noon ng mga dugo, ng mga hayop, doon sa holy place at saka sa pinaka-banal na dako, lumalarawan po yun sa dugo ng ating Panginoong Yahushua. Nang dumating na po ang ating Panginoong Yahushua, mga kapatid, lalong nagiging malawak ang ating malalaman pagdating sa pagsamba sa Panginoon Diyos. Ano ho ang katunayan? Ito, basahin po natin next slide sa 4:20-23. Kasi bago natin basahin ito, alam natin na ang kamatayan ng ating Panginoong Yahushua ay para po sa lahat ng mga tao. Tandaan natin yan. Kaya nang siya'y mamatay, nang matigis ang kanyang dugo sa bundok ng Kalbaryo, ang tanong pagdating sa pagsamba sa Panginoon Diyos, ano ngayon ang bilin? Pakinggan natin itong babasahin ko. Ang aming mga ninuno ay sumamba sa Diyos sa bundok na ito. Ang kausap po rito ng ating Panginoong Yahushua ay ang taga-Samaria. Ang sabi ng taga-Samariang babae, ang aming mga ninuno ay sumamba sa Diyos sa bundok na ito. Yan po ay ang bundok ng Gerizim. Yung mga taga-Samaria diyan sumasamba. Pero ito sabi niya, pero kayong mga Hudyo ay nagsasabi na sa Jerusalem lang dapat sumamba ang mga tao. Dito mapapansin po natin ang dalawang lugar. Ang sambahan ng mga Hudyo ay ang Jerusalem. Di ho ba? Ang dako ng Jerusalem, bundok ng Jerusalem. Ang sambahan naman ng mga taga-Samaria, bundok naman ng Gerizim. Pero itong sabi ng Panginoon Yahushua ngayon, sinabi ni Yahushua sa kanya, maniwala ka sa akin
darating ang panahon na hindi na kayo sasamba sa Ama sa bundok na ito o sa Jerusalem. Dahan-dahanin natin ito para ating lalong maunawaan. Ang sabi ng ating Panginoong Yahushua, doon sa babaeng taga Samaria, maniwala kang wika sa akin. Darating ang panahon na hindi na kayo sasamba sa Ama sa bundok na ito o sa Jerusalem. Kayo na mga Samaritano ay hindi nakakakilala sa sinasamba ninyo. Ngunit kilala naming mga Hudyo ang aming sinasamba. Dahil sa pamamagitan namin ay ililigtas ng Diyos ang mga tao. Dito ay itinuturo ng ating Panginoong Yahushua sa babaeng Samaritano na ang pagsamba nila ay iba kaysa pagsamba ng mga taga-Samaria. Bakit? Sapagkat ang pagsamba ng mga taga-Samaria ay pagsamba sa Diyos na hindi nila kilala. Samantalang ang pagsamba ng mga Hudyo ay pagsamba sa Diyos na kanilang kilala. At ang sabi pa diyan, dahil sa pamamagitan namin, mga Hudyo, ay ililigtas ng Diyos ang mga tao. Alam naman natin po na ang mga Hudyo ang siyang lahi na unang pinili ng Panginoon Diyos. Ang mga Hudyo, yan po ay galing sa lahi ni Juda. Tandaan natin, pagkat nang mahati ang bayan ng Diyos, nahati po yan sa dalawang kaharian. Di ho ba? Sa isang kalahati ay yung niretain nilang pangalang Israel at ang kalahati naman ay Juda. Galing sa Juda ang pasalitang mga Hudyo. Kaya yung mga Hudyo, kilalang nila kung sino ang kanilang sinasamba. Walang iba kundi ang Panginoon Diyos na si Yahuwah. At ang sabi pa diyan ng ating Panginoong Yahushua sa babaeng taga Samaria, dahil sa pamamagitan namin ng mga Hudyo, ililigtas ng Diyos ang mga tao. Tandaan mo, ang sabi, darating ang panahon at narito na nga, ng mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama sa Espiritu at katotohanan. Ganitong uri ng mga sumasamba na hinahanap ng Ama. Papansin po natin, pagdating sa bagong tipan, dumating ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach, namatay siya para sa kasalanan ng lahat ng mga tao. Alam nyo, sa tagpong ito, hindi pa siya pinapako sa krus. Kausap niya yung taga-Samariang babae. Pinakikita lang niya diyan na ibang pagsamba ng mga taga-Samaria sa pagsamba ng mga Hudyo. Pero kanyang itinuro rin, darating ang panahon. Kayo hindi nasasamba sa bundok na pinagsasamba ninyo. Maging kaming mga Hudyo, hindi na rin sasamba sa Jerusalem. Bakit? Sapagkat darating ang panahon ng wika na ang mga tao'y sasamba sa Ama sa Espiritu at katotohanan. Ano ang sabi ng Biblia sa ganitong uring pagsamba? Ang ganito ang uri ng mga sumasamba na hinahanap ng Ama. Kaya darating ang panahon, hindi na ho ang mahalaga yung lugar. Ang mahalaga yung pagsamba sa Diyos sa tamang paraan. Paano po yun? Sa Espiritu at sa katotohanan. Paano nga ba ang pagsamba sa Espiritu, mga kapatid? Nagturo ang ating Panginoong Yahushua, this is not included in our slide, nang sabi niya, Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Kaya, ang pagsamba sa Diyos sa Espiritu, sambahin natin ang pangalan niya. Kaya mahalaga po na malaman natin, hindi maliit na bagay na sasabihin, kahit ano pangalan ng Diyos. Hindi ganon. Dapat malaman po natin ang tunay na pangalan ng Diyos para ating masamba siya sa Espiritu. Alam naman natin, ng pagsamba sa katotohanan, yung pong pagsamba o pagsunod sa kanyang mga salita. Sapagkat ang katotohanan, yun ang mga salita ng Diyos. Kaya, saan ka mang lugar, sasamba, ang pagsamba mo naman ay hindi ka Yahuwah, ang pagsamba natin ay hindi magiging dapat sa Diyos. Kahit na napakaganda yung lugar na pinagsasambahan mo, pero ang iyong sinusunod naman ay hindi katotohanan, kundi yung katotohanan, quote and quote, para sa kanila,
distorted na katotohanan, magiging makabuluhan ba yung pagsambang yun? Ba, hindi. Alam nyo, alam naman natin na ang pagsamba maging ng Israel noon ay dapat sa espiritu at sa katotohanan. Pero ang pagsamba sa katotohanan noon ng bayang Israel ay sa pamamagitan ng paghahandog ng mga hayop na tanging doon lang sa Jerusalem nila dapat isagawa. Pero ngayon, sa panahon po ng Kristyanismo, ang mga mananampalataya ay walang nag-iisang lugar na lahat ng mananampalataya ay pupunta roon upang magsagawa ng sama-samang pagsamba. Sa panahon po natin, pwedeng sa bahay, pwedeng sa tolda, pwedeng sa lugar basta maayos. No? Pero ang ibig bang sabihin, kapatid na ministro, na hindi mahalaga ang pagpapatayo ng dako para doon iukol ang pagsamba at panalangin sa Diyos? Mahalaga din po yun. Pero anong tawag doon sa lugar na ating ipagagawa kung sakali man loloobin ng Diyos na tayo may kakayahang magpagawa na? Anong tawag doon sa lugar na yon? Eto, 21:13, Aklat ng Mateo. Next slide. Sinabi niya sa kanila, sinasabi ng Diyos sa kasulatan, ang bahay ko ay bahay panalanginan. Pero ginawa niyong pugad ng mga tulisan. Mga kapatid at mga kaibigang nakikinig sa ating pag-aaral, kung sakali man na tayo ay may kakayanan na magpagawa ng isang lugar na kung saan ay doon pwedeng magsama-sama ang mas maraming miyembro na tagasunod ni Yahushua, anong tawag doon sa lugar na yon? Sabi ng Panginoong Yahushua, sinabi niya sa kanila, sinasabi ng Diyos sa kasulatan, ang bahay ko ay bahay panalanginan. House of prayer. Hindi bahay ng Diyos. Kasi sabi nga ng Diyos doon sa ibang talata, anong bahay ang ipagagawa niyo na doon titira ko? Diba? Yes. Kaya bahay panalanginan ang tawag po niya. House of prayer or prayer room, ayan, pwede nating gamitin yan, kapatid na Erning. Kaya yung sinasabi ng iba na ito anya ang bahay ng Diyos, dinibank na ng Diyos yun eh. Na ang sabi ng Diyos, hindi siya tumitira sa gusali na gawa ng kamay ng tao. Kaya, yaang mga gusali o mehoras, kung meron mang mehoras, hindi dapat tawaging bahay ng Diyos. Dapat bahay panalanginan. Yun ang nakasulat eh. Kasulat yun eh. House of prayer or prayer room kung sa isang silid na gagawin yan. Kaya kapatid na Jeriel, anong importante na maisagawa ng mga mananampalataya? Ito, next slide. Ayan, ang Diyos ay Espiritu. Kaya ang sumasamba sa Kanya, dapat sumamba sa magitan ng Espiritu at katotohanan. Diba? Gaya ng paliwanag ko na kanina, yung paraan ng pagsamba. Ang pangalan ng Diyos. Yung paraan ng pagsamba ang mahalaga, hindi yung lugar. Hindi. Kaya diyan kapatid na Jeriel, obligadong malaman talaga ng tao ang pangalan ng Diyos eh. Sapagkat yun ang pagsamba sa Espiritu eh. Obligado ring malaman ng tao ang kalooban ng Diyos. Sapagkat ang katotohanan, salita ng Diyos yun eh. Yun ang pagsamba sa katotohanan. Paano ka sasamba sa katotohanan kung di mo naman alam kung anong iniutos? Utos ba ng Diyos magpatala ka? Katotohanan ba yun? Kaya nga. Diba? Gumagawa ka ng isang bagay na hindi naman iniutos ng Diyos. Nagkaroon ng karapatan o kapangyarihan yung taong namumuno sa inyo na nagkaroon siya ng karapatang italaka para matalaka sa langit. Kalooban ba ng Diyos yun? Katotohanan yan ang problema. Bakit naniwala tayo noon at naniwala ang marami? Kasi nga, binasa, napapilipit. Pinilipit yung nakasulat sa Biblia. Di ba? Kaya, ang mga miyembro, hindi naman nila alam ano ba talaga totoo. Bakit hindi nila nalaman yung totoo, kapatid na Erning? Una, hindi nila kilala yung mga halimbawa ng Biblia na dapat na pamarisan
kapag nakikinig ka ng aral sa isang nangangaral, gaya ng Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, nung nangangaral siya, tuwan-tuwa ang mga taga-Berea makinig sa kanya. Pero hindi nasiyahan lang doon ng mga taga-Berea. Ang sabi Hindi. po ng Biblia, araw-araw na sinaliksik ng mga taga-Berea o ng mga Bereano at Bereana ang kasulatan o ang Biblia upang alamin kung totoo nga ang itinuturo ni Pablo. Nakita nyo? Para malaman nila yung katotohanan. Sinaliksik ang Biblia. O sinong iglesia ni Kristo po ang nagbasa ng Biblia? Nagbasa ba kayo? Sabi nyo, mananampalataya kayo. Saan nyo ibinatay ang pananampalataya nyo? Yan ang tanong, kapatid na Erning. Ibinatay doon sa pakikinig lang. Hindi doon sa pagtuklas o pag-alam ng katotohanan. Nakita nyo? Kaya tama po yung sinasabi ng kapatid na Erning kanina, ang pagsamba sa Diyos, sa Espiritu, sambahin ang pangalan niya. Paano mo sasambahin ng Diyos ngayon sa Espiritu kung di mo alam yung pangalan? O pinagtatawanan pa ninyo yung pangalan? Minamak ninyo yung pangalan? Nakita nyo? O, paano ngayon ang pagsamba sa katotohanan kung hindi mo din alam ang nakasulat? Sunod ng sunod, sabi nga, kantatango, ang tawag doon, kapatid na Erning, gullible, di ba? Volleyball, yeah. Oo, tango ng tango, oo ng oo, sunod ako anyay, nagpapasakop. Pasakop ka kanino? Sa tao o sa Diyos? Pasakop ka doon sa may-ari ng iglesia. Sino po ba yung may-ari ng iglesia? Di yung pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan, sino po yun? Yung ulo, sino po yun? Ang Panginoong Yahushua HaMashiach. Wala nang iba. Kaya, mahalaga po ba, kapatid na Erning, ang pagsamba sa Espiritu? Opo, yun ang pagtamang pagsamba. Oh, kaya mahalagang alamin ng tao, ano pangalan ng Diyos para makasamba sa Espiritu? Mahalaga po ba yung pagsunod sa utos o sa katotohanan? Opo. Kailangan gawin ng tao. Alamin niyo yung utos ng Diyos. Basa. Basta kayo. At gamitin yung common sense. Yeah. Kapatid na Jeriel, mukhang hindi nadidinig ang audio. Hindi masyadong Yan po, gamitin ng tao yung common sense, sabi nga. nahuhuli ang salita. Sige po, Bueno. ulit lang ninyo. Bueno, mga kapatid, walang naiwan yan sa katotohanan ng ating sinasampalatayanan. Sa ating mga iglesia ni Yahushua, ang ating influencer ay si Yahushua. Tama. Oo. Dito naman sa iglesia ni Kristo, meron silang isang pinost doon na ang kanilang influencer daw ay ang kanilang tagapamahalang pangkalahatan. Di sila pala yung naimpluwensyahan ng kanilang tagapamahalang pangkalahatan. Hindi si Yahushua. Ang sabi ng Biblia, magtaglay kayo ng isipang naka-Yahushua. Hindi sinabing magtaglay kayo ng isipan na nataglay ng iba, kundi yung isipan ni Yahushua. Di ba? Kaya dapat na maka-impluwensya sa tao ay ang isipan ng ating Panginoong Yahushua. Hindi yung isipan ng itinuturing nilang tagapamahalang pangkalahatan. Anong kinalaman nun sa kaligtasan? Tagapangligtas ba yon? Hindi lang yun, kapatid na Erning. Una, yung taglayin niya, yung titulong yun, na hindi naman kanya, no? Yun sa bugtong na anak ng Diyos ibinigay, hindi naman siya bugtong na anak ng Diyos. Isipin mo yung kalapastangan ng ginawa na yan. Kaya tatamaan ka talaga ng hagupit ng Diyos Kapag ka pinagalit mo ang Diyos, katulad ng nangyari sa Israel, pinagalit nilang ang Diyos Yeah. Alam nyo, kapag ang Diyos nagagalit, ang unang pinapalo, kapatid na Erning, sambahayan. Pamilya. Oo, ang isa sa nakasulat sa Biblia, tinamaan yan Hari ng Israel. Hari pa yan. Oo, si David. Tinamaan siya ng hagupit ng Diyos dahil sa ginawa niyang mali. Ikinagalit ng Diyos sa kanya. Nakita niyo yan? Marami pang ibang mga pinapaghari ng Diyos sa bayan niya na totaling
Nagalit ang Diyos sa kanila eh. At napakarami niyang mga halimbawa na yan. Kaya napakahalaga, kapatid Nerning, na ang tao matutunan ano po ba ang kalooban ng Diyos. O, ang influencer natin ay yung bugtong na anak ng Diyos. O, kami ni kapatid Nerning, hindi ho kami influencer. O, reader po kami ng mga sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yahusya at ng mga apostol at maging ng mga propeta at ebanghelista. So, binabasa po namin yung nakasulat na. Hindi na namin kailangang ipaliwanag sapagkat maliwanag na eh. Nagtatanong lang tayo eh. Hindi po ba? Yeah. Kaya kanina ang tanong natin sabi nga marami tayong tinatanong. Sumasagot ang Biblia. Oh, sinasagot tayo ng Biblia. Diretsa ang sagot ng Biblia sa atin. Hindi paligoy-ligoy. No po? Hindi Yeah. pipipitin. Hindi katulad kapatid na Jeriel, maging ako noon, nung ako'y nandun pa, ano po ang gustong-gusto ng tagapamahalang pangkalahatan? Yan. Kung mga banat natin noon basa ayon kay Apostol Pablo. Si Pablo pala ang salita pa, sulat pala ni Pablo binasa natin ba't pinalalabas natin? Gustong-gusto ng tagapamahalang pangkalahatan. Pinalilitaw na yung salita ni Pablo o turo ni Pablo ay turo ng kanilang tagapamahalang pangkalahatan. Ang itinatanyag yung kanilang tipi. Mhm. Sipin mo yan, kapatid na Jeriel. Ano yan? Katotohanan ba yan? Sabi Sabi nga, ito yan. sabi nga sa kanila, pinaniwalaan ng marami o naging totoo sa kanila. Pero biblical ba? Yun ang ano natin. Biblical ba Biblical yun? ba yung pinaniniwalaan nyo? Siniyasat ba ninyo yung pinaniniwalaan nyo? Nabasa nyo ba mismo? O naniwala ka, sumampalataya ka, at sabi mo mananampalataya ka dahil ang paniniwala mo nasa Biblia yung ginagawa mo. O, di ba? Oo. Sa atin nyo yung Biblia. O, kung wala naman doon, huwag nyo gagawin. Bakit? Hindi pagsamba sa katotohanan yun Nakita nyo? Saan pagsamba yun? Pagsamba doon sa kasinungalingang itinanim noong mga bulaang nangangaral. Para ang tao mapasunod sa kanilang... Alam nyo, kapatid na Ernie, pinagdidiinan pa nung araw yan sa ministerial. Di ba? Huwag anyang pasusunurin sa hulihan ang mga tagasunod ng Panginoong Yahusya. Ganun ang ginawa sa atin Pinasunod tayo sa kanila. Masakit itong tanggapin ngayon to. Kayo magdaramdam, pero yan ang pinagawa sa atin. Yan ang totoo. Yan ang totoo. Sabi nga, truth hurts. O maging doon sa sambahayan ng dati natin pinuno. Huwag kayo magdaramdam. Sapagkat yan naman talaga ang naganap. Yan ang nangyari. Hindi ba, kapatid na Erning? Tama. Kaya, kapatid na Jeriel, nakarating ka nga sa kapilya o sa simbahan, hindi ka naman nakarating kay Yahusya. Di ba? Saka kay Yahuwah. Oo, kay Yahuwah. Nasa loob ka nga ng kapila o simbahan, pero ang tinatanggap mo namang aral ay distorted. Exactly. Binago nung taong tagapangaral para pumabor sa gusto niya. Ang layunin niya, para makontrol niya ang miyembro, katulad ng talaan. Pag hindi ka nakatala sa talaan dito sa Iglesia ni Cristo, hindi ka nakatala sa langit. Saan yan sa Biblia? Saan sa Biblia yan? Wala. Mababasa yan. Wala. Kaya anong ang ginawa nakasulat, kapatid na Erning, ang talian. Paano naging talaan yung talian? Magkaiba tali, tala. Isang letra lang, kapatid na Erning. Ang ipinalit nila, hindi na nahalata. Di ba? Hindi nahalata. Hindi nahalata. Oo, isipin mo, isang letra lang actually, hindi lang naman yun ang pinalitan nila doon sa Mateo 18:18. Pati yung nakasulat na anuman, ginawang sinuman. Naging tao Naging tao yung anuman di ba? Kaya, ang mga tao naligaw. Ang sabi nga ng Biblia kahit tuldok, kahit kudlit, kahit isang letra, hindi dapat mawala. Ito, inalis yung isang letra, pinalit yung letra A. Inalis yung letra E, pinalit yung letra A. O di naging iba na yung mensahe.
naging tagapagtala na ngayon yung kanilang pinuno. Sabi nga yung uri na yan ng deception sa tao, ikinagagalit ng Diyos yan. Ikinagagalit ng Diyos yan. Kaya may Pinalitan ng letter A yung I sa tali, naging tala. Okay? Kaya Isang kapatid na Jeriel, ang ganitong uring mga mangangaral na dinistort ang salita ng Diyos para makontrol ang miyembro, sa ano itinulad ng ganitong pagsamba? Ito, pakinggan natin, next slide. 23, 27. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, kayong mga mapagkunwari. Ayan. Katulad kayo ng mga libing ang pininturahan ng puti at magandang tignan sa labas. Ayan. Pero ang nasa loob ay puro kalansay at iba pang maruruming bagay. Ganyan-ganyan kayo. Dahil kung masdang kayo ng mga tao, parang tama ang ginagawa ninyo, pero sa loob ninyo'y puno kayo ng pagkukunwari at kasalanan. Ayan. Sa ano itinulad ang pagsamba ng nangangaral ay kanilang dinistort yung katotohanan para kanilang makontrol ang mga miyembro nila. Katulad sila sa mga nakakaawang tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo. Ano sila? Mga mapagpakunwari. Ano yung mga mapagpakunwari? Di nagbabalat kayo, hindi nagsasabi ng totoo. Ang nakikita natin sa panglabas, hindi yun ang panloob. Sa ano sila itinulad? Katulad silang wika ng mga libingang pininturahan ng puti. Ang gandang tignan sa labas. Parang ang kanilang mga lugar na pinagsasambahan, ang gagara. Praise the Lord, maganda. Talagang maganda sa panglabas. Pero ang nasa loob ay puro kalansay at iba pang maruruming bagay. Ganyan-ganyan kayo. Sino yon? Di yung mga katulad ng Pariseo na mga nagpapakunwari, binago ang salita ng Diyos, inilihis yung aral nila sa aral ng Diyos dahil kung masdang kayo ng mga taong parang tamang ginagawa ninyo. Parang tama. Pag sinabi parang tama, ay hindi tama. Hindi tama. Kaya may tama sila sa Diyos . Di ba? Parang tamang ginagawa ninyo. Pero sa loob ninyo, puno kayo ng pagkukunwari at kasalanan. Yan. Alam nyo, kapatid na Erning, yung pangginawang kasalanan, yung kautusan ng Diyos, yung unang utos na may kalakip na pangako. Nako, yung pangnilabag, ano yun? Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Ngayon, yung mga nadaya ng mga mapagkunwaring ito, ganun na rin ang ginawa sa mga magulang nila, yung iba. Ayaw na rin kausapin yung magulang nila. Ayaw na rin kupkupin yung mga magulang nila. Yan. Nahawa. Kanino? Doon sa mga tagapagturo nila na parang mga Pariseo na mga mapagkunwari. Kaya yan ang modern Pharisees, kapatid na Erning, yung mga nariyan. Modern na Pariseo yan. Ang yayabang, di ba? Pero mga mapagkunwari. Isipin mo, papakuha ka pa ng litrato, nakatingin ka sa malayo. Nakasakay ka sa kung saan-saang sasakyan na hindi ma-afford ng ibang mga tao. Hindi ba kayabangan yun? Ngayon, tayo po, mga kapatid, pumupuna. Ang sabi nga ng Diyos, kapatid na Erning, ang pasugong ito, didikdiking durog ang mga maling aral, ang maling paniniwala. Dudurugin natin yan. Ngayon, ang ibinigay ng Diyos, tabak yan . Pero yung tabak na yan, matalas pa sa tabak na 2 talin. Yan ang mga salita ng Diyos. Kaya itong binabasa natin, tabak yan. Ang sabi diyan sa 28, ganyang-ganyang kayo. Sino yung kayo? Di yung inalisan nating relihiyon. Kayo yan ngayon. Di ba? Ganyan-ganyan kayo. Bakit? Dahil kung masdang kayo ng mga tao,
parang tama ginagawa ninyo. Naku nagkakagulo pa nga, kakamayan ka lang, ihahalikan lang yung kamay, di ba? Kakagulo pa eh. Dahil ang akala ng mga tao, tama yung ginagawa. Sino yung nag-aakalang tama ginagawa? O edi yung nga kapatid ni Erning, yung hindi alam ang katotohanan, Exactly, yeah. di ba? Totoo yun. Yung ayaw magsiyasat. Ayaw magsiyasat eh. Ayaw magtanong. Kaya nga po, kapatid na Erding, ang rekomendasyon natin, minsan kasi, tinatanong tayo eh. Sabi, ang nung mga ibang mga miyembro dyan, tsaka yung mga ibang miyembro ng ibang reliyon, paano daw nila malalaman yung katotohanan? Sabi ko, ang sagot natin ito, ang una mong tanungin, ano ba sinasampalatayanan mo? Tanungin mo muna yung pananampalataya mo bago mo tanungin yung pananampalataya ng iba. Sapagkat tayo, kapatid na Erning, bago tayo naging iglesia ni Yahusya, tinanong muna natin eh, ano ba itinuro sa atin? Ano ba paniniwala natin noon? Hindi ba? Yan ang ating ginawa. Kinwestiyon muna natin yung itinanim sa ating isip, yung ating sinampalatayanan. Nung kinwestiyon natin yun, hinanap natin ang kasagutan sa Biblia, nakita natin ang katotohanan ng nakasulat, alam na natin ngayon, mali yung itinanim sa atin. Totoo yun. Nakita nyo? Kaya, nalalaman natin ang katotohanan. Ano una natin gagawin? Ano po una nyo dapat gawin? Questionin nyo muna. Una, yung paniniwala nyo dyan sa pinuno na yan. Bakit, brother, ang iyong tungkulin, tagapamahalang pangkalahatan ka? Ikaw ba ang pinagbigyan ng Diyos ng lahat ng kapamahalaan sa langit at lupa? Kung ikaw, pakibasa. Yun lang yun. Kung hindi mo mababasa, brother, hindi ikaw ang tagapamahalang pangkalahatan. Isoli mo. Oo, Isoli mo sa may-ari. isoli mo sa may-ari yan. Sabihin mo sa kapulungan, hindi ka tagapamahalang pangkalahatan. Ano ka? Ambassador for the Christ, pwede. Di ba? Pwede. Yun naman ang nakasabi ni Apostol Pablo eh. Ambassador for the Christ, di ba? Ano ba yung sa Tagalog, kapatid na Erning? Mga sinugo lang. Mga sinugo eh. Mga Yeah. sinugo. Kami mga sinugo. O, di ba? Isa ka sa mga sinugo. O pwede mong tanggapin yun. Yung tungkulin na yun. Pero sasabihin mo, tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Kristo. Sino may-ari po ng Iglesia? Ang Kristo, sabi mo. Sino ang pinakapinunot tagapamahalang pangkalahatan? Ako. Paano nangyari yun? Mukhang kontradiksyon yung itinuturo mo sa sinasabi mo sa sarili mo. Di ba? Kapatid Erning, medyo... Daniel, ang puna natin noon sa Katoliko, ang Papa ay siya daw puno. Ang invisible head ay si Yahusya. Ang visible head ay ang Papa. Pero yung puna natin sa mga Katoliko ay yan din ang nakikita ngayon sa iglesyang pinanggalingan natin. Ang visible head ay yung tipi nila at ang invisible head ay si Yahusya. Ba't ka muna? Ba't mo inaagawan ng pwesto? Ang Yahusya, hindi mo pwedeng agawan ng titulo. Ang titulong tagapamahalang pangkalahatan, kanya lang yon. Hindi mo karapatang agawin yon. Kaya isuli mo sapagkat ikaw ay nagiging usurper. Ito nga, kapatid na Erning. Ang pwede sa isang tagapangaral, ikaw ay representante ng Kristo. Pwede yun. Pwede yun. Ambassador for the Christ. Okay? Pero kailan pa man, hindi ka po pwede na maging kahalili ng Christ. Yan ang angkin ng mga papa di ba? Kahalili ng anak ng Diyos. The vicar of the Son of God. Bakit hindi ka pwedeng kahalili? Una, siya yung kahapon, siya yung ngayon, at siya yung hinaharap. Wala kang pupwestuhan, di ba? Ikalawa, 3 araw lang natulog ang Panginoong Yahusya. Ginising uli ng Diyos. Nasa langit siya. Buhay siya, ba't mo papalitan? Di ba? Buhay ang Panginoong Yahusya. Bakit mo siya papalitan? Hindi mo pwedeng palitan. Pero pwede ka ba niyang maging representante sa tao? Pwede.
O ikaw yung magbasa nung nakasulat na salita, pero wag mong angkining galing sa iyo. Ha? yan ang problema sa maraming nangangaral ngayon eh. Kasi nga, kapatid na Erneng, alam nyo, yung popularidad, yung kapangyarihan, yung meron kang clout over other people, addictive yan. Oo. Nakalalasing Nakaka-addict yan. yan. Oo, kaya pag hindi ka marunong, tinanggap mo yan, Kakainin ka niyan. ay a-addict ka dyan. Kaya hindi mo Yeah. nababaan yan. Yeah. Bakit napaka-partikular natin pagdating po sa pagsamba sa Diyos, sa espiritu at katotohanan? Kasi pagka ang aral ay nahaluan na ng aral ng tao, yung bang Ayan. kanyang opinion, yung kanyang gusto ay kanyang ini-insert doon sa salita ng Diyos. Ang tanong, ang pagsamba ba yun may kabuluhan pa? Next slide. Basahin natin. Walang kabuluhan. Oh, yun ang sagot, kapatid na Erneng. Sagot Ang agad, tanong mo, ano? may kabuluhan ba? Ano sagot? Walang Wala. kabuluhan. Eh, alin yung walang kabuluhan? Ang pagsamba nila sa akin. Eh, alin pagsamba yun na nagiging wala ang kabuluhan? Sapagkat ang mga itinuturo nila ay mga utos lang ng tao. Ayan. Magpatala ka, utos lang ng tao yan. Tao. Ha? Magkaisa tayo sa pagboto, utos lang ng tao yan. Oh. Para ka maligtas, kailangang itala kita para matala ka sa langit. Wala sa Biblia niyan. Hindi katotohanan yung sinasabi ng tao. Walang kabuluhan. Ngayon, kapatid na Jeriel, ano ang naging paniniwala natin, maging ako dati nung nandiyan pa, na nakararaming kaanib sa iglesyang pinanggalingan natin, no? Ngayon, tungkol dyan sa bahay-sambahan o kapilya. Ang kanilang naging paniniwala ay katulad din ng naging paniniwala noon ng ilang Israelita. Pakinggan po natin ito. Next slide. Basahin po natin. Pero tingnan ninyo kung ano ang inyong ginagawa. Naniniwala kayo sa mga kasinungalingan ng walang kabuluhan. Kasinungalingan na wala pang kabuluhan, di ba? Yeah. Naniniwala kayo sa kasinungalingan na walang kabuluhan. Kayo ay nagnanakaw, pumapatay, nangangalunya, sumasaksi ng may kasinungalingan. Alam nyo, yung pagsasalita lang ng kasinungalingan di ba? Nakikita mo na ngayon niya sa maraming nangangaral Maninira lang ng kapwa, magsisinungaling yung mga yan. Naghahandog ng mga insenso kay Baal at sumasamba sa ibang mga Diyos na hindi nyo nakikilala. Pagkatapos, lumalapit at tumatayo kayo sa harap ko rito sa templo. Dako yan. Dako yan. Kung saan pinararangalan ng pangalan ko. Tanda natin, ito yung panahon panunguna, no? Yeah. Kung saan pinararangalan ng pangalan ko at sinasabi nyo, ligtas tayo rito. At pagkatapos, ginagawa na naman ninyo ang mga gawaing kasuklam-suklam. Bakit? Ano ang akala nyo sa templong ito na pinili ko para parangalan ako? Taguan ng mga magnanakaw? Yan yung templo nung naitinayo ni Solomon. Yeah, Solomon. Okay? Yan yung templong itinayo ni Solomon. Yung kung ano mang katedral meron yung iba. Hindi na mahalaga yun. Kung meron kayong templo ngayon, hindi yan yung templo na sinasabi ng Biblia. Nakikita ko ang mga ginagawa sa templo, sabi ng Diyos. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Pumunta kayo sa Shiloh, sa Shiloh. Ang unang lugar na pinili ko para sambahin ako. Yun yung kanilang binasa mo, kapatid na Erling. Yeah. Di ba? At tignan nyo kung ano ginawa ko sa lugar na yon. Dahil sa kasama ang ginawa ng mga mamamayan kong taga-Israel. Ay, yun lang nangyari, di ba? Yun yung mga matataas na dako. Yes. Yan yung mga... Sabi ng Diyos, punta kayo doon. Tingnan nyo kung ano ginawa ko doon. Yan ay lang sinasabi ng Diyos. Kaya diyan ay ang paniniwala, kapatid na Jeriel, ang paniniwala ng nakararaming ngayon sa iglesyang pinanggalingan natin ay yung mahalaga para sa kanila lugar lugar. Yeah. Dako. Di ba? Walang inaiwan yan diyan sa
sa panahon ng mga taga-Israel noon, eh, 'di ba? Mhm. Na ang sabi ng Panginoon Diyos, "Magnanakaw kayo, pumapatay kayo, nangangalunya kayo, sumasaksi ng may kasinungalingan, tapos naghahandog pa kayo ng insenso kay Baal, sumasamba kayo sa ibang Diyos na hindi niyo nakikilala. Pagkatapos lalapit kayo, tatayo kayo sa harap ko rito sa templo, Mhm. ha, kung saan pinararangalan ng pangalan ko, sasabihin niyo, 'Ligtas tayo rito.'" Oh, walang pinag-iba 'yan, eh. Sa panahon natin kailangan punta tayo sa kapilya, sa simbahan, do'n tayo magdarasal, do'n tayo pakikinggan ng Panginoon Diyos. Pero ang gawain naman po, gawain hindi Asuklam-suklam. ayon sa kalooban ng Diyos, 'di ba? Kaya tapos sasabihin nila, "Ligtas tayo rito." Kaya para sa kanila ang lugar napakapartikular. Kaya ang sabi ng Panginoon Diyos, ang sabi niya, "Bakit? Ano akala ninyo sa templong ito na pinili ko para parangalan ako, taguan ng mga magnanakaw?" Kaya ang mahalaga dun yung katotohanan, ano ba buhay mo? Yeah. At ang paglilingkod mo ba tama? Ayon ba sa kalooban ko? Yan bang ginagawa mong pagsamba? Ako ba sinasamba mo? Ha? Pumunta ka nga rito sa templong ito na dito ako pinaparangalan ninyo. Ito, Tapos sasabihin niyong eh, ligtas kayo, masama ito naman pa, gawain niyo. kanino ka takot? Yun ang tanong. Yun, Di ba? Ang talagang naglilingkod sa Diyos, ang takot niya sa Diyos. O isipin mo, may mga kaanib diyan sa iglesyang pinanggalingan natin, yung Iglesia ni Cristo. Ang bilin sa kanila, wag makikipag-usap sa atin, no? yeah. Doktrina na sa kanila yun, nakasulat daw sa Biblia yun, sabi nila. Pero nakikipag-usap. Pero gusto nila, hindi, kailangan nakatago lang. Sino niloloko mo? Hindi ba? Hindi ka ba nakikita ng Diyos? Sabi ng Diyos, nakikita ko lahat ng ginagawa sa templong ito. Nakikita ko mga ginagawa sa templong ito. Ibig ba sabihin, sa templo lang na yon? Hindi. Lahat ng ginagawa ng tao, kita ng Diyos o hindi? Kita ng Diyos yan. Kita ng Diyos yan. Nakikita ko ginagawa mo. So, mas takot ka doon sa tao, kaya ikukubli mo yung di umano'y paniniwala mong doktrina na, di ba? Na nakasulat daw anya. Bakit nagtatago ka sa tao? Hindi ka, ang Diyos ba hindi ka nakikita? Ngayon, kung talagang sinasampalatayanan nila yan, kapatid na Ernie, na utos ng Diyos yung sinasabi sa kanila, huwag kausapin tayo o huwag ano. Totally. Niho, ni telepono. Tigilan nyo. Kung totoo yan. Pero kung hindi, at makikipag-usap din naman, umalis na kayo riyan. Yun lang yun. Di ba? Bakit? Yeah. Natutulad kayo sa Israel na ang paningin ng Diyos sa ginagawa nilang yung paniniwalang yan, kasuklam-suklam. Yun ang nakasulat Nakita nyo? Kasi nga, hindi nakatotohanan ang kanino katakot? Sino pinasasalamatan mo pag may na-accomplish ka? Ako ba? Yan ang tanong ng Diyos ngayon. Ako ba ginawa nyo ng tarpulin? Yan ang tanong. Sige Nakakatawa nga, pero ipakita nyo totoo nga po may yun. tarpulin ng Diyos. Salamat po, Ama namin Diyos. Hindi nyo nga may gagawa dahil espiritu di ba? Hindi gawa nyo ng tarpulin ng Kristo. Hindi ang may tarpulin yung pinuno nyo. Salamat po. Ala sa Oo. ayos, kapatid na Erneng. Wala na. At saka yung paniniwala na ngayon, 'pag wala ka sa kapilya, hindi ka mapapatawad. 'Pag wala ka sa kapilya, hindi ka mababanal. 'Pag wala ka sa kapilya o sa simbahan, ay hindi ka didinggin sa iyong panalangin. Paano Kapatid po ni yung Joel. kapatid na Erneng? Noong 2020 na pinagbawal ng gobyerno pumunta sa anumang kapilya. Paano yun? Anong klaseng pagsamba na gawa nyo ngayon? Yun ang tanong. Di ba? Iyan pinakikita ng Diyos, yung sinasabi niya, yung sinabi ng Panginoong Yahusha, darating ang panahon, hindi na mahalagang sasamba kayo dyan sa Tama. templo dyan sa Samaria at saka dito sa Jerusalem, darating ang panahon, hindi na kailangan yung templo o anumang mga bahay o anumang mga gusali sa sambahan. Sapagkat ang Yeah. mahalaga, yung Pagsamba pagsamba sa sa Espiritu, kilala mo ba ang Diyos? At ang pagsamba sa katotohanan, sinasamba mo ba ang Diyos sa katotohanan? Sinusunod mo ba utos niya? Alam mo ba yung utos niya? Yan. Hindi na yung dako, kundi yung gawain ng taong sumasamba sa Diyos.
kapatid na Jeriel at mga kapatid na nakikinig, ano ho, nung mawasak po ang Second Temple noong 70 AD, tanong, saan sumasamba ang mga Kristiyano noon? Pakinggan natin. Next slide. Ito. At teka muna, bago natin sagutin po yan, atin po munang ituloy ang pagbabasa, kapatid na Jeriel. Mayroon pa lang. Sige, ito yung continuation ng binabasa kanina. Habang ginagawa ninyo ang masasamang bagay na ito, yun nga yung kasuklab-suklab sa Diyos. Paulit-ulit ko kayong binibigyan ng babala. Ayan, paulit-ulit kayong binibigyan ng babala pero hindi kayo nakinig. Tinawag ko kayo pero hindi kayo sumagot. Kaya ang ginawa ko sa Shilo ay gagawin ko rin ngayon sa templong ito. Ayan, ang sinabi ng Diyos doon sa mga Israelita. Yung templong ito, sabi niya. Alin yan? Yung templong yan. Alin yung templong yan? Yung templong tinayo ni Solomon. Yeah. Ang sabi ng Diyos, yung ginawa ko sa Shilo, gagawin ko rin ngayon sa templong ito, yung tinayo ni Solomon. Na ang gusto ng Diyos, pag isiaw kayo sa bundok, ipagtayo niyo ako ng bahay, yun ang templong yun, di ba? At ako'y luluwalhati. Kaya lang kinakapitalize doon sa reliyong pinanggalingan natin. Tingnan natin, kung saan pinararangalan ang pangalan ko. Ang templong pinagtitiwalaan ninyo. Ayan, yung sa templo na nagtiwala doon na nagtiwala nga. Ang templong pinagtitiwalaan ninyo na ibinigay ko sa inyo at sa mga ninuno ninyo. Hindi na yung nagbigay ng templo ang pinagtiwalaan. Ang pinagtiwalaan na mismo yung templo. Di ba? Kaya nga, pag wala ka sa kapilya, di ka sasagutin. Pag wala, yun na. Diba? Palalayasin ko kayo, sabi ng Diyos. Palalayasin ko kayo mula sa aking harapan, katulad ng ginawa ko sa mga kamag-anak ninyo. Ayan. Ang mga mamamayan ng Israel. Kaya, Jeremias, ito sabi ng Diyos kay Jeremias, huwag kang mananalangin para sa mga taong ito. Huwag kang magmamakaawa o humiling sa akin para sa kanila dahil hindi kita pakikinggan. Ayan. Yan. Una, tandaan natin, sabi ng Diyos, bago yung sinabi niyang palalayasin, ang sabi ng Diyos kaya ang ginawa ko sa Shilo, gagawin ko rin ngayon sa templong ito. Ano ba ginawa ng Diyos doon sa Shilo, kapatid na Erning? Ay, winasak na ng Diyos yun Ayan. Kasi naging dako na ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ayan. Hindi na ang Diyos ang sinasamba. Yung templo, naging mas mahalaga ay sa Diyos. Sabi ng Diyos, kesa dun sa Diyos na dapat sambahin. Nakita nyo? Parang mas pinagmalaki pa natin yung ating accomplishment na building kesa doon sa accomplishment ng Diyos para sa atin. Exactly. Yan ang pinagdamdam ng Diyos Diba? Yan ang pinagdamdam ng Diyos. Kaya ayaw ng Diyos na ganyan ang maging isipan natin. Isipan na ng unang bayan niya yung Israel Ipinagdamdam na sa kanila yun. Ang sabi, ang templong pinagtitiwalaan ninyo. Doon na yung pagtitiwala, hindi na sa Diyos. Di ba? Kaya kapatid na Jeriel, ang ating tanong ay noong masira ang ikalawang templo ng winasak na ng mga Romano, saan sumasamba noon ang mga Kristiyano? Next slide po. Tingnan nga natin. Next slide. Okay. Ito. Ayan. Ako ay Diyos na nasa lahat ng lugar at hindi nasa iisang lugar lamang. Maliwanag yun. Ang Diyos, ano po tawag diyan, kapatid na Erning? Ang Diyos po ay omnipresente. Kahit saan lugar. Kahit saan lugar, nandun ang Diyos. Paano ba ako makakaiwas paano ba ako makakaiwas sa inyong espiritu? Saan ba ako makakapunta na wala kayo? Yan ang tanong ng tao. Kung pupunta ako sa langit, nandun kayo. Kung pupunta ako sa lugar ng mga patay, nandun din kayo. At kung pumunta man ako sa silangan o tumira sa pinakamalayong lugar, sa kanluran, kayo ay naroon din upang kayo inyong
upang ako'y inyong patnubayan at tulungan. Kaya, saan man lugar, kapatid na Erning, po pwedeng Pwede kang sumamba. sumamba sa Diyos. O, nung nagiba yung templo, alam nyo, pero mag-shoot up tayo sa panahon natin ngayon. Hanggang ngayon, yung mga Hudyo, minamahalaga yung pader na lang ng templo eh. Oo. Sa Ang building tawag lang. nga nila ron, Wailing Wall. Di ba? Nandun nagtututungod doon, nagtutungod doon yung mga Hudyo. Sa building eh. Hanggang ngayon eh. Isipin mo, Yeah. winasak na ng Diyos yung natirang, sabi nga eh, ano yung pader, yung west, ano ba tawag doon? West Wall. Yeah. Ay, doon pa rin nagpupuntahan para sumambat manalangin. Nakatutok doon, no? Sa Isipin mo yan, sino ang Diyos na natutuwa sa mga tao ngayon? Kaya, kung ano nangyayari ngayon sa kanila, kapatid na Erning, bahagi pa rin ng pagdaramdam ng Diyos at hindi lang yun, pagtutuwid sa kanila. Hindi pa rin kasi natututo eh, di ba? Hindi, may katigasan din ng ulo kasi ayaw ano eh. Alam nyo kung ating babasahin sa Aklat ng Gawa, kapatid na Jeriel, nung mawasak na yung Second Temple, sa Gawa 12:1-12, sumamba ang mga Yahusyano o mga Kristiyano sa bahay ni Maria. Mhm. Doon naman sa Gawa 16:40, sumamba sila sa bahay ni Lydia. Mhm. Doon naman sa Roma 16:3,5, sumamba sila sa bahay nila Priscilla at Aquila. Doon naman sa unang Korinto 16:19, sumamba sila sa tahanan ng mga mananampalataya, bahay-bahay yun. Doon naman sa Colosas 4:15, sumamba sila sa bahay ni Nimpa. Doon Mhm. naman sa Filemon 1:1-2, sumamba sila sa tahanan ni Apia. Mga katwid, nauso yung pagsamba sa bahay-bahay. Kailan? Nung masira ang templo, yung Second Temple, nang wasakin ng Romano noong 70 AD. Winasak. Kaya Mhm. pinayagan ng Diyos na mawasak yon para ang tao'y matuto. Anong dapat matutunan nila? Hindi mahalaga yung lugar. Ang mahalaga ang Diyos na sinasamba. Mhm. Diba? Katunayan, sumamba sila sa mga bahay-bahay ng panahon ng unang iglesia ni Yahushua, kapatid na Jeriel, at mga mahal na kapatid. Ngayon, nasa mga bahay-bahay din tayo. So, walang ipinagkaiba sa mga naging karanasan nung unang mga Yahusyano at Yahusyana. Na sila ay nagpaiba't iba ng bahay o may mga pagtitipon sa mga bahay-bahay ng mga mananampalataya. Inisa-isa pa, pati pangalan eh. Di ba? Pati pangalan, kaninong bahay tayo? Kay Nimpa. Kaninong bahay tayo? Kay Atila. Doon sa mga bahay-bahay na yun. Doon. Saan po ba tayo? Doon tayo, dito po kami kinaka-Erning. Kami naman po, doon po kami kinakapatid na ganito. Oo. Di ba? Nasa Biblia yun. Kaya yung ginagawa natin po sa ngayon na bahay-bahay, pumanatag na tayo. Kaya nga, alam nyo yung pinaghahambog nila na lugar na sa panglabas na anyo, parang ang gandang tingnan, parang tama eh. Ang linis eh. Pero sa loob ay puro kalansay. Ang gawain naman ay labag sa kalooban ng Diyos eh. Ang aral ay distorted eh. Di ba? Kaya ang sabi ng Panginoon Diyos, ang pagsamba nyo walang kabuluhan sa akin yan. Bakit? Aral lang ng tao yan eh. Di ba? Kaya nagkaroon ng COVID-19 eh. Ano ang ibig ituro ng Diyos sa tao? Hoy, huwag nyo ipaghambog yung lugar na yan. Ako'y kahit saan lugar nandun ako. Ako'y omnipresente. Kahit saan ako, nandun ako. Kaya pwede nyo akong sambahin kahit saan. Di ho ba? Yan ang ibig sabihin ng Diyos yan. Kaya yung templo nyo, gaano kailang buwan niya hindi yung pinagsasambahan. Yung lugar na inyong simbahan na yan. Bakit? Gawa ng COVID. Ano itinuturo ng COVID na yun? Sa bahay-bahay. Gaya ng panahon ng unang mga Kristiyano o Yahusyano sa bahay-bahay ng masira ang templo. Doon nyo ko sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Kaya ang tamang pagsamba, nakasentro sa Diyos, kapatid na Jeriel. Tama. Hindi nakasentro sa nagtuturo. Alam nyo, para magawa nga ng reliyon na inalisa natin yan, meron silang tinatawag, kailangan niya, malapit kayo sa tagapamahalang pangkalahatan. Ayun, mag-WebEx. Di ba? Mag-WebEx. Yun naman mga miyembro, pagka ganyan ng pagsamba, ayoko dyan. Nakakahalata yung mga miyembro.
Oh, Nahalata na. sabi nga nahalata na ninyo. Ba't nandiyan pa kayo? Yan ang tanong, di ba? You have to make that decision. Na ngayon, sabi nga, baka ho kasi kami usigin ganito, ganon O edi magpakatalino kung paano nyo gagawin yan, di ba? Kailangan matalino tayo. Meron tayong common sense. Paano natin gagawin yung pagsunod sa kalooban ng Diyos na hindi naman tayo mapapahamak? O, sige, pag-isipan mabuti. Hindi mahalaga, mga kapatid, no, hindi po mahalaga ang lugar, pinag-aaralan natin yan. Sabi nga, yung templong kinaluwalhatian ng Diyos na ipinatayo niya noong panahon ni Solomon at saka tapos ipinatayo uli, di ba? Doon sa panahon ni Hagay. Second temple yun. Dahil sinira ng mga taga-Babylonia yung templo. O pinatayo uli ng Diyos sa pamamagitan naman ni Hagay. Pero bandang huli, ginibari ng Diyos kasi sabi nga ng Diyos kasi yung templo Wala sa inyo, yan ang mahalaga sa inyo, yung templo hanggang ngayon, tingnan mo yung mga Israelita na yan, nagalit na ang Diyos. Nakita mo, sabi nga, pader na lang yung natira Ayan. Kaya lumusog to. Oo, doon ka pa rin sumasamba. Yung pa rin ang pupunta mo, nagduyuyuko ka doon, nagsasingit ka ng sulat doon, kung ano-ano. Di ba? Isipin mo yan, kapatid na Erning. Pagka ating pag-iisipang mabuti, ang Diyos nagdamdam ng gusto sa kanyang bayan. Pero gaya nga ng ating pinag-aralan na nakaraan, mahal ng Diyos ang Israel. Sapagkat yan ang tunay na sanga ng puno ng ulibo. Tayong mga hintil, tayo po ay mga ligaw na sanga ng puno ng ulibo. Tayo lang yung ipinalit dahil nga itinakwil ng mga tunay na sanga ng puno ng ulibo. Yung puno, tinakwil nila ang Yahusha Kaya sa pagdaramdam ng Diyos, pinutol niya yung mga sanga niya, inilagay niya yung mga hintil. Sabi ni Apostol Pablo, ang mga hintil, yan ang mga taong hindi Hudyo, kasama tayo. Ako? Tayo po ay ligaw na sanga ng puno ng ulibo. Sabi nga ng Apostol Pablo sa nakaraan nating pag-aaral, huwag kayong magmamalaki Dahil pwede rin kayong putulin ng Diyos at ilagay niya yung talagang totoong sanga. At yun naman talaga ang balak ng Diyos, kapatid na Erning. Darating ang panahon. Mm-hmm. Ngayon, kapatid na Jeriel, anong dapat palaging isaalang-alang ng mga sumasamba sa Diyos? Next slide, pahayag. Ito. At sinabi sa akin ng anghel, sabi ni Pablo, ni Juan ito, sa puno ng Patmos, pangitain ito. Sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito. Mapalad ang mga inimbitahan sa handaan sa kasal ng tupa. At sinabi pa niya, totoo ang mga sinasabing ito ng Diyos. Lumuhod ako, si Juan. Lumuhod ako sa paanan niya upang sumamba sa kanya. Si Juan ito, pangitain, isang anghel, ang ginawa nitong si Juan ay lumuhod siya doon sa anghel para sumamba sa kanya. Pero sinabi niya sa akin, wag mo akong sambahin. Sapagkat alipin din ako ng Diyos tulad mo at ng mga kapatid mong nagpapahayag ng katotohanang itinuro ni Yahusha. Ang Diyos ang sambahin mo. Sapagkat ang mga katotohanang itinuro ni Yahusha ay siyang buod na mga sinabi at isinulat ng mga propeta. Anong dapat palaging isaalang-alang ng mga sumasamba sa Diyos? Ang dapat nating ang ating pagsamba ay dapat laging nakareserba para lamang sa Diyos. Siya lang ang karapat-dapat na sambahin, hindi ang sino pamang mangangaral o kahit anghel. Yan ang sabi. Ang isang karumal-dumal na panalangin, yung sasabihin mo, narito po ang pinakamahalagang tao. Naku po, hindi pakibasbasan mo po. Naku, ang pinakamahalagang tao yung bugtong na anak ng Diyos Ipin mo na pararangalan mo ay yung isang taong yon, sinasamba nyo na O di ba? Sinasamba na. Maring sasabihin nila, hindi namin sinasamba. Para din yung katwiran ng Iglesia Katolika, ng mga Katoliko, di ba? Hindi lang sinasamba yung larawan, pero niluluhuran. Nahalikan. Oo. Kayo, hindi namin sinasamba yung aming leader, pero yun ang sinusunod. Ang sabi nga, kapatid na Jeriel, iba yung sinasabi sa ginagawa. Yes.
Ay, ayaw ng Diyos no'n. Oo kung oo, hindi kung hindi. Ang gano'n ng Diyos, eh. Pagka ika'y salitang oo, pero hindi pala kahulugan galing sa masama, 'di ba? Ngayon, may second na tanong, kapatid na Jeriel, kapagka ang rapture malapit na, 'no? Alam na alam po natin sa nangyayari, ano? Do'n bang wika sa bayang banal mag-aasawa pa tayo? Next slide. Ito basahin natin. O di sagutin, ayan ang sagot. Ayan, pakibasa kapatid na Ang Jeriel. araw ding yun, lumapit at nagtanong kay Yahusya ang ilang mga Saduseyo, mga taong hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Yun ang mga Saduseyo, hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Hindi ito yung Pariseyo, Saduseyo to. Saduceyo naman 'to. Kaya kaiba naman ang paniniwala nito, di ba? Hindi naniniwala doon sa muling pagkabuhay, mga Saduseyo. Sinabi nila, Guro, sinabi ni Moises na kapag ang isang lalaki ay namatay na walang anak sa asawa niya, dapat pakasalan ng kanyang kapatid ang naiwan niyang asawa para magkaanak sila para sa kanya. Noon ay may 7 magkakapatid na lalaki rito sa amin. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Kaya ang byuda ay napangasawa ng ikalawang kapatid. Pero namatay din siya na wala silang anak. Ganon din ang nangyari sa ikatlo hanggang sa ikapitong kapatid. Isipin mo na, yung magkakapatid, isa lang pinakasalan. Di ba? At kinalaunan, namatay din ng babae. Yung babae na namatay. Oh, Nakapito bago mamatay, kapatid na Ernie. ayan. Ngayon, sa araw ng muling pagkabuhay ng mga patay, sino po ba sa 7 ang magiging asawa ng babaeng yun? Tanong din yan ng mga pilosopo ngayon. Di ba? Oh, yan. Oo, meron mga ganyan na tatanong. Ngayon, sa araw ng muling pagkabuhay ng mga patay, sino po ba sa 7 ang magiging asawa ng babaeng iyon? Dahil silang lahat ay napangasawa niya. Sumagot si Yahusya, maling-mali kayo. Ayan, ang sagot ni Yahusya, maling-mali kayo. Dahil hindi nyo naunawaan ang kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, hindi na sila mag-aasawa. Ayan. Magiging tulad sila ng mga anghel sa langit. Yan ang sagot natin. Yan, alam nyo kapatid na Erning, sa araw po ng rapture, huling pagkabuhay din yun di ba? Wala nang pag-aasawa doon sa mga binuhay. Pero yung mga hindi kasama sa rapture, nababalikan nung mga ni-rapture after Tama. 7 years tribulation, yon mga mag-aasawa pa yon. Kaya sa millennial kingdom, kapatid na Ernie, May anak pa, mga kakaanak. binata ako. Di ba? Yung mga ni-rapture, hindi kasama mag-aasawa. Pero yung mga hindi kasama doon sa rapture, na hindi nagre-reign kasama ni Yahusya, ayun, mga mag-aasawa yon. Pero kapag lahat tayo pumasok na doon sa bayang banal, kapatid na Erning, yun ang sagot. Wala ng pag-aasawa. Wala ng pag-aasawa. Oo. Magiging katulad ng wika tayo ng mga anghel sa langit. Ano ba trabaho ng mga anghel sa langit ngayon? Next slide. Ito. Kung ganon, ang mga anghel ay mga espiritong naglilingkod lang sa Diyos. Ayan na lang ang gagawin natin. Yun, hindi lang, wag nating langin. Kundi yan ang gagawin natin. At sinusugo niya para tumulong sa mga taong natatanggap ng kaligtasan. Yan ang trabaho ng mga anghel. Espiritong naglilingkod lang sa Diyos. Ibig sabihin tayo, pagdating natin doon sa Bayang Banal, kapatid na Ernie, doon sa ang kalsada'y ginto, ang gagawin natin doon, katulad ng ginagawa ng mga anghel, maglilingkod tayo kanina. Kay Yahuwah. Yeah. Yun. Maglilingkod kay Yahuwah. Kaya siguro nasagot naman ng Biblia ang tanong ng ating mga kaibigan. Alin ang mahalaga, dako o ang Diyos na sinasamba? Mahalaga yung Nasagot na rin ng pagsamba Biblia, sa Diyos. At ang tama. pagsamba sa Diyos, ayon sa Panginoong Yahusya, sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Na ang pagsamba sa Espiritu, sambahin ang kanyang pangalan. Kaya mahalagang malaman ang pangalan. Sambahin sa katotohanan, sundin ang kanyang kautusan. Hindi mo masusunod kung hindi mo alam ang kautusan o ang katotohanan. Kaya mahalagang magsiyasat ang tao bago sumampalataya.
Kaya kailangan ay manawagan tayo sa ating mga kamag-anak. Mhm. Mga kamag-anak, mga kaministro ko, mga kaklase ko, mga naging kapastor namin ng kapatid na Jeriel sa Kamaynilaan. Mhm. Abay, gumising naman na kayo. Ang tagal na ng pagkakatulog niyo, Sabi nga Yes. ng Panginoong Diyos, paulit-ulit kayo, Binigyan na kayo ng babala. Ang dami ng babala, hindi pa nagigising, 'di ba? Gumising Naku. naman na kayo mga kapatid, mga mahal namin sa buhay, mga kaibigan namin kaklase, Sabi nga mga nung isa naging nating bunga namin. kaibigan, kapatid na Erning, pagka merong nawawalang ministro na o pinagpahinga na, ayan, wala na kasing ipagagawa si Lord, sabi sabi ng ating Ah, kaibigan. Kaya kinuha na tuloy yun. Di wala na kaya habang buhay at malakas, gusto nating mabuhay pa tayo ng mahaba at may kalusugan. Maglingkod tayo sa Diyos. Di ba? Gawin natin yung ipinagagawa ng Diyos natin. Mga ministro tayo eh. O, yung mga ministrong wala na rin dyan sa organisasyon na yan. O, ano ang ginagawa nyo? Ha? Bakit hindi kayo sumama doon sa oo, tunay na paglilingkod, yung pagpapatuloy? Kasi nga, oo. kapatid na Erning, hindi nagsiyasat din yung ibang mga kasama natin eh. Ay hindi na nagsiyasat. Nasiyahan na ron dito na lang ako. Tama na to, tahimik buhay ko. Hindi tahimik buhay mo. Bakit? Sapagkat May ang sinumpang Diyos, ka, oo, nagdaramdam ang Diyos kapag ganyan. Dati kang ministro eh. Dapat ministro ko pa rin ngayon. Pero hindi yung ministrong nagsasamantala rin lang, ano? Yeah. Eh, Maasahan, napanawagan po namin ng kapatid na Erning sa mga yeah. kapwa namin at mga kaministro namin dati, mga kamanggagawa nyo kami dati. Siya sa atin ninyo, itong aming pinipresenta. Tingnan ninyo, biblical po ba? May sense po ba? Logical po ba? Nasa truth po ba? Nasa katotohanan? Does it correspond with reality? Tingnan nyo. Siya sa atin nyo. Meron po kayong makikita na napakaganda. Bueno, kapatid na Jeriel, tayo po ay nagpapasalamat na muli una sa Diyos at sa mga kapatid po natin, at Mhm. mga panauhin natin sa iba't ibang panig po ng mundo. Tayo po'y mananalangin po, kapatid na Jeriel. Ama namin Yahuwah, marami pong salamat sa patuloy na paghahayag mo sa amin ng iyong katotohanan. Salamat ng napakarami sapagkat itinutuwid mo ang naging maling isipan ng marami sa amin Opo, na noon ay mahalaga sa amin ang dako na kung saan ka namin sasambahin. opo. Pero hindi po pala yun ang gusto mo, kundi ang mahalaga ay ikaw na sinasamba ng tao. Gaya Amen. ng itinuro po ng iyong bugtong na anak, Opo, na ang pagsamba sa iyo ay sambahin ka sa espiritu at katotohanan. Na ang pagsamba sa espiritu'y alamin ang pangalan mo at sambahin opo, ang pangalan mo. Na ang opo. pagsamba naman sa katotohanan ay sundin ang iyong kalooban. Sa Amen. iyo, Ama, idiniklara kami ng Panginoong Yahushua na kami na ang templo, Opo, na ang katawang binigay mo sa amin, dito ka mananahan at opo. maging ang iyong bugtong na anak. Amen. Kapag kami ay sumamba sa iyo sa tamang pamamaraan. Amen. Pagpalain mo kaming magkakapatid, ang Opo, mga nakikinig sa programang ito. Tulungan mo po na sa kanilang pagsasaliksik at pagtatanong, maunawaang mabuti ang iyong kalooban, opo. gaya ng ginawa mo na sa amin na maunawaan namin ang iyong katotohanan. Amen. Sumasampalataya po kami, Ama, na dininig mo ang aming panalangin. Opo, Pinagpala mo na ang lahat ng nakikinig sa programang ito at maging ang palatuntunan ito. opo, Patuloy mo pong babasbasan, makarating ang iyong mga mensahe sa lahat opo. ng mga kinauukulan. Amen. Hinihiling namin ang lahat sa pangalan po ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Kapatid na Erning, magandang gabi po sa inyo at good night po sa lahat. Good night Hanggang sa po. susunod pong Webes. Good night po. Okay po.